today's video will be setting up our VirtualBox DHCP server. So ngayon, click natin yung settings, then set lang natin yung network natin as internal network. So dalawa ang gagawin natin. Isa sa voice, male, and then isa sa female. So yung adapter 1 for male, adapter 2 for female. So yan, start lang natin. After that, wait lang natin siya mag-open. Click lang natin yung switch para maging SQL mode. Yan. So, yun, after mag-open, wait lang natin na may lalabas dyan. So, ang una natin gagawin is, we'll be setting up or install our DHCP server. So, yan, click lang natin yung start. Then, click natin yung administrative tools. Hanapin natin yung roles muna pala. Yan, roles. Then, click natin yung ito pala muna, yung dalawang local area connection na ginawa natin. So, set up lang naman na natin siya. Lalagyan natin siya ng IP address. So, yan. First is click natin yung IPv4, then properties. Yung properties ng IPv4. So, yan, may nakalagay na IP address. Click okay na natin. So, ang next na gagawin natin is yung local network 2. Yan. Then properties. This is for the female IP addressing. So, use the following IP address. Lagay lang natin yung dyan, yung ayan, mga IP addresses natin. So, ito yung sa male. Then yung sa babae is yung sa female. Yan. Sa female. So, yan. Make sure na tama yung IP addresses na inilalagay nyo kasi makaka-encounter kayo ng error like this. Then yun. Ginawa natin ng 1. Yes. Yan. So, ang next na gagawin natin is maglalagay na tayo ng rows. So, click nyo lang yan. Then, click the add rows. So, dito pala papakita natin kung paano na-install yung DHCP server natin. So, makikita nyo yung dalawa internal network natin dito. Then, validate lang natin yung dalawang IP address. Then, hindi na natin kailangan yan. So, not required. Then, next add. Yan. Try lang natin i-validate. Make sure na valid siya. Then, use the current credentials.
Yan, next. Then next. Yan, wait lang natin siya na ma-install. Yan. So, yan. X lang natin yan. Try natin siya maglagay ng panibagong mga scope. So, click lang natin itong administrative tools. Then, check natin yung DHCP. Hindi. Yan. Yan. Dito tayo mag-add ng roles. Active Directory, Domains, and Trust. So, yun. Balik tayo sa pag-add ng roles. Ay, ng scope. So, yan. Click lang natin yung administrative tools. Yan. Sa may DHCP. Yan. Dito tayo gagawa ng panibagong scope. Lang natin yung IPv4, then click the yan, actions, then new scope. Lagyan natin dito yung pinakauna, the NS1A. Lagyan natin ng BSIT, then NS1A. Dito natin yung scope na existing. Yan. Lagyan natin dito yung NS1A. Then, lagyan natin mail para palatandaan. Then, itong start IP address, kukunin natin yung first usable IP address, then the last usable IP address, the 10.0.0.1. Then, yung end IP address is 10.00.62. Then, yun. Yung subnet mask, lagay na natin. Yan. Since ni-record ni ma'am na 16 hours lang, lagyan natin 16 hours, then no. Check. Yan. Meron na tayong unang scope. Check natin sa address pool. Yan. May makikita na tayong folder ng NS1A. The IP address. Then, yun. Continue natin. Try natin ulit na gumawa na sa DS1A. Yan, lagay lang natin yung pangalawang first usable address. 10.0.0.65. Then next is yan, 10.0.0.126. Then the subnet mask. Lagay natin yung subnet mask niya 255.255.255.192. Yan, lalabas na yung link. Then, text natin yan. Then, 0, 16 hours. After that, no. Yan. So, meron na tayong dalawang scope. So, yan. Fast forward na natin since same process lang naman siya. Then, sa female student naman tayo. Ganon din, same process. Bibigyan ko lang kayo ng example since iba na IP address. Pero ganun pa rin yung yung process niya. So, next, kuha tayo scope. Pangalanan natin, NS1A. IP address 16.1
01. X is 172.16.0.30. And the subnet mask yan. Then later na tayo mag-config niyan. After nitong mga paggawa natin ng scope, since we have 8 sections, the S4A, NS4A, the 3S, 3NS, 2S, 2NS, then 1S and 1NS. Then may female and male, so magiging 16 scope. So yun, try natin ulit yung pangalawang scope, yung S1A. Continue lang natin. Huwa hindi luwa. Five, 2 to 4. Then next. Ito tayo lalagay dyan. Next na natin yan. Then fast forward na natin. Then dito na tayo sa pag-add ng 10. So dyan. Basta yung 10 na first and last ilalagyan na natin ng exclusion. Yun. So para makuha yon, ang gagawin natin is yung unang IP address, yung sa FUHA, magpa-plus 10 lang tayo since yon sa 172.16.01 may plus 10, ang magiging IP address nito is 172.16.16.0. Ay hindi, mali, sa mail pala to. So i-check nyo lagi yan. First IP address natin is 10.0.0.1.1. Then like that. Lang dapat yan. Point 11 ang mapupunta dyan. So dito dapat 1. Yan. 10, 11. Then click add. Yan. Fast forward natin since same process na din. Kailangan lagyan yung lahat yan ng scope. Exclusion pala siya. So next, maglalagay na tayo ng another server option, the Google and the Google Alternate. So ang server name natin is Google. Then yung IP address is 8.8.8.8. Yan. Add. Wait lang natin. Yan, yes. Click lang natin tong yes. Then add again. Apply muna natin. So yan, okay. Then add ulit tayo. DNS servers. Server name Google Alternate. Google Alternate.
the 1.1 ay 8.8 4.4. Yan. After that is wait lang natin. Yes. Then apply. Then okay. Yan. Then okay na. Thank you.